Hello mga kababayan! Nakita niyo na ba ito? A journalist has every right to challenge a guest. That is journalism. But journalism is strongest when the audience hears the answer before the follow-up. What many viewers noticed in that exchange was not that hard questions were asked. It was whether Attorney Bondoc was given enough uninterrupted space to fully explain his legal position before being reframed or redirected. Sis Drelon, na naturingang excellence pa naman in Investigative Broadcast Journalism Award sa Asia's Influential Leader Awards. Remember, Ses, na a journalist should not become prosecutor, witness, and interviewer all at once. The role of journalist is to ask difficult questions, allow complete answers, challenge inconsistencies equally, avoid appearing emotionally invested in one outcome. Hindi ito tungkol sa pagiging pro-Duterte o anti-Duterte lang o anumang kulay ang iyong paninindigan. This is about consistency, process, and what responsible journalism should look alike. Hindi ako sang-ayon sa narrative na para bang patay na ang legal system ng Pilipinas. Criticize institutions? Yes. Demand reforms? Yes. Question decisions? Yes. Pero ibang usapan na kapag ang framing ay para bang wala nang silbi ang buong justice system ng bansa. Kasi kung sasabihin natin na hindi na gumagana ang legal system ng Pilipinas, ang tanong, Ses, then bakit may mga korte pa? Bakit may prosecutors? Bakit may ombudsman? Bakit may mga kaso na nanalo at natatalo? Bakit may acquittals, convictions, injunctions, at judicial review? Hindi perfect ang sistema natin, Ses. Pero imperfection is not the same as collapse. At bilang Pilipino, dapat maingat tayo sa pagdideclare na parang wala nang kakayahan ang sarili nating institutions. Kaya nung sinabi sa interview na parang hindi kaya dito kaya nagpunta sa international process. Para sa akin, you must answer these questions first, Ses. Naubos na ba lahat ng local legal remedies? Nasubukan ba lahat ng available domestic mechanisms? O may legal at policy reasons ba kung bakit may pumunta sa international level? Those are fair questions, di ba? At isa pang punto, kapag may taong nagtatanong tungkol sa jurisdiction, due process, sovereignty, at tamang procedure, gaya ng panig na question ng panig ni Senator Bato, hindi automatic na anti-justice iyon, Ses. Sa batas, procedure is part of justice. Hindi porke gusto mong sundin ang proseso, ibig sabihin gusto mong takasan ang pananagutan. Actually, baliktad, no? Ang proseso ang dahilan kung bakit hindi arbitrary ang kapangyarihan. At para sa media, mga kababayan, ang responsibilidad ng mamamahayag ay hindi kumbinsihin ang audience kung sino ang tama. Ang trabaho nila ay ipakita ang magkabilang legal posisyon, tanungin ng pareho, at hayaang ang tao ang mag-isip. Kasi kapag ang interview nagiging question, interruption, conclusion, nagiging komentary na iyon, hindi na purong pagtatanong. At bilang isang Pilipino na naniniwala sa ating bansa, hindi ko sinasabing perpekto ang sistema. Pero hindi rin ako naniniwala sa sinasabi na wala ng kakayahan ang Pilipinas na magpatupad ng batas. Kung may problema, ayusin. Kung may ebidensya, iharap. Kung may kaso, ilitis. Diba? Pero wag nating agad ideklarang walang kakayahan ang sariling bansa nang hindi dumadaan sa buong proseso. Hindi po inutil ang justice system ng Pilipinas. Kayo, payag ba kayo na tawaging inutil ang ating justice system? Please respect justice. Respect institutions. Respect due process. Mga kababayan, mahalaga ang due process at patas na pag-uusap. Hindi ito laban sa media, ha? Hindi rin ito paghusga sa puso ng isang mamamahayag. Pero dahil malaki ang impluwensya ng media, mas mataas din ang antas ng responsibilidad.
Kaya't sa lahat ng may mikropono dyan, camera, platform, at public voice, naalala ko ang Proverbs chapter 25 verse 11. It says there, "A word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver." Meaning mga kababayan, hindi lang sinabing word spoken. Ang sabi, word fitly spoken. Ibig sabihin, may tamang paraan, tamang timing, at tamang paglalatag. Sa journalism, hindi lang mahalaga ang matapang na tanong. Mahalaga rin kung nabigyan ba ng sapat na pagkakataon ang kausap na may paliwanag ang posisyon niya bago ito kontrahin. Kasi minsan, kapag sobrang bilis ng interruption, ang audience hindi na naghahanap ng katotohanan. Naghahanap na lang kung sino ang mas magaling sumagot. 'Di ba? At may isa pang mabigat na paalala. Psalm chapter 141 verse 3. It says there, "Set a guard over my mouth. Lord, keep watch over the door of my lips." Ang ganda nito mga kababayan. Kasi kahit gaano katalino, kahit gaano ka-eksperto, kahit gaano katagal sa industriya, matagal na kasi yan sa industriya si Ses Drelon lahat tayo nangangailangan ng restraint. Ang tanong, hindi lang, may karapatan ba akong sabihin? Ang tanong din mga kababayan, nakatulong ba ito para mas luminaw ang katotohanan? Ang mahusay na mamamahayag mga kababayan, hindi natatakot sa mahabang sagot. Hindi natatakot sa legal nuance. Hindi natatakot na marinig ang posisyong hindi niya sinasang-ayunan. Dahil ang confidence sa katotohanan ay hindi nakikita sa dami ng interruptions. Nakikita sa kakayahang hayaang marinig ang buong argumento. Okay? At para rin sa aming mga vloggers at political commentators, pareho ang hamon sa amin. Hindi lang maging malakas, maging makatarungan. Hindi lang magsalita, makinig. Hindi lang manalo sa usapan, kundi tumulong na mas lumapit ang publiko sa katotohanan.